Una sa lahat, lalaking bumisita sa iconic na train street sa Vietnam, nahagip ng tren. Habang sa Thailand, sapul sa video ang van na biglang umatras. Nakaladkad ang driver. Ang buong detalye kong ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Totally banned si Tol. Dating Senador Francis Tolentino blacklisted sa China, Hong Kong at sa Macau. Plano ng Amerika na magtayo ng pagawaan ng balat pampasabog sa Subic Bay, pinapalaga ng mga mangingisda. Masasapul daw niya ng kanilang kabuhayan at seguridad. 50 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila, susubukan pa raw itaas at gawing 100 pesos. Minimum na taya sa mga sugal online, balak taasan para hindi makasali ang mga kabataan. Pati mga artista, pagbabawalang mag-endorso. Karumal-dumal na krimen, babaeng masahista sa Bulacan, patay matapos hampasin sa ulo, hatawin sa noo at saksakin ng kutsilyo. Back-to-back win ng Alas Pilipinas, mas nagpalapit sa kanila na makapasok sa quarterfinals ng VTV International Women's Volleyball Cup. At sa pabaong Pampa-Good Night, alamin ang kwento ng triplets na sabay-sabay graduate na magna cum laude na sumakto pa sa kanilang birthday. Susubukan pa raw itaas sa Senado at gawing 100 pesos ang aumento sa sahod sa Metro Manila. Ang malaki naman, dumepensa sa inaprobahang wage hike sa NCR. Pero pagdating sa legislated across the board na taas sahod, muling iginiit ng palasyo na dapat itong pag-aralang maigi. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kinundena ng iba't ibang labor groups ang 50 pesos na arawang aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Barya na naman daw kasi ang ibinibigay sa mga minimum wage earners. Barya na naman 50 pesos. Ang inihingi ng mga manggagawa, legislated wage increase, 200 pesos, ibibigay 50. Kaya nga hamon natin dyan sa mga nasa regional wage boards, even Secretary Benny Laguesma, na try niya kaya mabuhay ng minimum wage. Try niya pagkasahin itong dagdag na 50 pesos. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines Party List, niwala pa sa kalahati ng 200 pesos wage hike na kanilang inihain sa Kamara ang inaprobahang 50 pesos na aumento. Ang Makabayan Bloc ni-refile ang 1,200 pesos across the board na arawang aumento sa sahod. Sa panig naman ng mga negosyante, suportado ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang 50 pesos wage hike sa Metro Manila. Hindi naman daw magdedesisyon ang Regional Wage Board na magreresulta sa kawalan ng trabaho o pagtaas ng inflation rate. Saka reality check lang, barya-barya. Sabi ko nga sa iyo, yung barya-barya na yan, magmula nung mag-umpisa yung Regional Wage Board, yan, pinakamababa ang minimum wage natin dito sa rehiyon. Ngayon, pinakamataas na tayo rito sa rehiyon na. So, yung sa barya-barya na yan. Welcome naman sa Senado ang aumento sa sahod, pero naniniwala si Senator Jinggoy Estrada na deserve raw ng ating mga kababayan ang mas mataas pa. Kaya muli niya raw ihahain ang 100 pisong wage hike sa 20th Congress. Dinipensahan naman ng palasyo ang NCR Regional Wage Board sa pag-aproba sa 50 pesos na wage hike. Dumaan naman daw kasi ito sa masusing pag-aaral. Pagdating naman sa legislated wage hike, yan daw ang masusing pag-aaralan ng pamahalaan. Pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isinusulong na sa Senado na taasan ang minimum na taya sa mga online pasugalan para lalong hindi makasali ang kabataan. Kasama rin sa panukala ang pagbabawalan sa mga artista na endorso ang online sugalan. Narito ang aking report. Higpitan na lang kesa tuluyang ipagbawal ang online gambling.
Ito ang iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian sa hinain niyang panukalang batas na maghihigpit sa regulasyon ng online gambling. Isa ang online gambling regulatory framework sa 10 panukalang batas niya ngayong 20th Congress. Pag tinotal ban, ang aking concern baka mag-underground sila. No? Kasi napakadaling mag-set up ng website. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 21 years old mula sa 18 ang pwedeng tumaya sa online gambling para mas mahirapang sumali ang mga minor de edad. Kakailanganin din ang biometrics at ID ng mga sasali para tiyaking nasa tamang edad ang tataya. Dadagdagan naman ang minimum bet sa 10,000 pesos, habang 5,000 pesos ang minimum top-up. Sa ngayon kasi, walang floor price sa pagtaya. Kaya kahit pa piso-piso, palima-lima o pa 10-10 piso, pwede ngayon sa online gambling. Pagbabawalan na rin sa nasabing panukala ang pagtaya gamit ang lahat ng e-wallets. Ngayon kasi pwede ka mag-Gcash, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na kasi. No? So, pinutol namin yung link na yan. Bukod pa dyan, ipagbabawal din sa isinusulong na batas ni Gatchalian ang pag-iendorso ng mga artista at influencers sa online gambling. Katulad ito ng regulasyon sa sigarilyo at vape. Kasi napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So, na-entice ngayon yung bata maglaro. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. Kasabay ng paghihigpit sa mga regulasyon sa mga online gambling sites, nananawagan din si Senator Gatchalian sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na i-block ang mga illegal na online gambling sites. Base sa listahan ng PAGCOR, aabot sa 11 URL link ang natukoy nilang illegal na online gambling website. Peke raw ang dinidisplay na lisensya ng mga website na ito at hindi sila otorisado ng PAGCOR. Nagpaalala rin ang PAGCOR na tignan sa kanilang website ang mga accredited o otorisado nilang online gambling site para iwas scam. Bad na sa China at sa mga teritoryo nito si dating Senador Francis Tolentino. Kasunod po ito ng pagtuligsa niya sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Tinuturing naman ni Tolentino na badge of honor ang ginawa sa kanya ng Beijing. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Hindi na makakatungtong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senator Francis Tolentino. Ipinag-utos ito mismo ng Chinese government. Sa statement ng kanilang foreign affairs dahil daw ito sa pagiging anti-China umano ni Tolentino. Nagkakasama raw ito sa interes ng China at relasyon nito sa Pilipinas. Paraan din daw ito ng China para protektahan ang kanilang soberanya at seguridad. Pero hindi raw papatinag dyan si Tolentino. Sa kanyang pahayag, inilaban at patuloy niya raw ilalaban kung ano ang pagmamay-ari natin. Matatag daw siyang maninindigan kasama ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda. It's a badge of honor which I will carry because what I did was for the interests of the Filipino people. The Filipinos should be respected with dignity by other countries, no matter how big or small. Matatanda ang kabilang si Tolentino sa mga nangunang senador na tumuligsa at nagpatawag ng mga pagdinig sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Si Tolentino rin ang may akda at nagsulong ng mga batas tungkol sa ating teritoryo na ipinasa ng kakatapos lang na 19th Congress. Yan ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Binigyang linaw ng mga batas na ito ang saklaw ng ating teritoryo at ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alinsunod sa 1982 Law of the Sea Convention o UNCLOS at ang naipanalo noong 2016 na Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Nito namang Abril, ibinunyag din ni Tolentino ang umano'y kumpanya sa Makati na binabayaran daw ng China para magpakalat ng pro-China na naratibo at maling impormasyon tungkol sa Pilipinas. Those are not allegations. We have proof presented. I don't regret anything na nagawa ko kasi yung ginawa ko para sa Pilipinas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, hindi makakatulong ang sanction kay Tolentino para ayusin ang bilateral relations ng China at Pilipinas. Hinimok naman ni Senator Jinggoy Estrada ang DFA na ipatawag ang Chinese ambassador to the Philippines para ipaliwanag ang ginawa nila kay Tolentino. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tutol ang grupo ng mga mangingisdang Pinoy sa plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub o paggawaan ng mga bala at mga pampasabog sa Subic Bay. Malalagay daw sa peligro di lang ang seguridad ng bansa, kundi pati raw kabuhayan nila. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo.
Isang malaking hakbang militar ang isinusulong ngayon ng US Congress, ang pagtatayo ng pasilidad para sa produksyon at imbakan ng mga bala sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Tugon yan sa kakulangan ng ammunition hub sa Indo-Pacific sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at ang pagpe-flex ng China ng kanilang lakas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Base sa artikulo sa website ng US Naval Institute o USNI, target ng proyekto na gawing forward base ang Subic para sa mga bala at kemikal gaya ng nitrocellulose at nitroglycerin na mga pangunahing sangkap sa pampasabog. Kapag nagkaroon ng ammunition hub sa Pilipinas, mapalalakas nito ang ating resources at kakayahan. Yan din ang layunin ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Maging si Defense Secretary Gibo Teodoro, bukas sa plano ng US Congress. Bukod sa makatutulong ito sa ating depensa, magdadala rin anya ito ng dagdag na trabaho. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleyo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. Ang grupo naman ng mga mangingisda na pamalakaya, mariing tinututulan ang planong magtayo ng ammunition facility sa Subic. Inilalagay daw nito sa peligro ang seguridad ng bansa at ang kabuhayan ng mga mangingisda. Panawagan nila sa mga mambabatas, huwag yang payagan. Sa ngayon, wala pang formal na proposal na natatanggap ang Malacanang mula sa Amerika kaugnay niyan. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Bakit bigla naging usapin itong panukala na magtayo ang US ng isang pabrika ng mga armas at pampasabog sa Subic Bay? Base po yan sa rekomendasyon ng US Congressional Appropriations Committee na mas magiging magtayo ang US ng isang forward ammunition manufacturing site sa Subic Base para sa mas mabilisang pagresponde nila. Gaya po ng inaasahan, pabor sa ideya ang Defense Department dahil makikinabang ang AFP dito. At gaya rin ng inaasahan, tutol dito ang ilang grupo na nangangamba na lalo magiging target ng Pilipinas pag magkagera dito sa rehiyon. Pero kung sakali, papayagan ba ito ng ating mga batas? Merong General 60-40 ownership rules sa bansa, lalo na po sa ilang piling negosyo gaya po ng mga public utilities. Sa ilalim naman ng Foreign Investment Act of 1991, nagkaroon ng Foreign Investment Negative List kung saan nakalista ang mga sektor na maaaring i-restrict o mismong pagbawalan ang pag-invest ng mga dayuhan. Isa na po riyan ang sektor ng defense equipment. Sa implementing rules ng Foreign Investment Act, mahigpit ang restriction sa mga foreign investments sa mga gamit pandigma. Pero meron pong malaking exception. Sa Rule 10 ng Implementing Rules, pwede pong i-authorize ng Secretary of National Defense o ng Chief PNP ang pag-invest ng mga banyaga sa defense manufacturing dito sa Pilipinas basta't malaking bahagi ng output ay pang-export. Meron na pong ilang pagkakataon kung saan may dayuhang naki-invest sa defense manufacturing dito sa ating bansa. Dekada 90, nag-tie-up ang British company na GKN Sankey at ang local company na Asian Armored Vehicles Technologies para po sa local assembly nitong mga Simba Armored Personnel Carriers na gamit-gamit pa rin natin hanggang sa ngayon. Karamihan po nito mga 150 Simbas na in-order ng Pilipinas ay inassemble lamang dito po sa Subic Base sa Zambales. Taong 2024 naman, pinasa ng Kongreso ang RA 12024, ang Self-Reliant Defense Posture Act. Dito po binibigyan pa ng mga incentives ang mga dayuhang kumpanya na mag-invest dito sa defense industry ng Pilipinas para po lalo itong lumago. Pero meron pa ring restriction sa mga banyaga. Hanggang 40% pa rin ang pinapayagang equity mula sa kanila, kaya't kailangan pa rin nilang makipag-joint venture sa mga Pilipinong kumpanya. Gustong marinig at makita ng ilang papasok na Senator Judge ang mga ebidensya at testimonya kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw ito dapat ibasura ng hindi dumaraan sa paglilitis. Narito ang aking report. The impeachment trial is alive and ongoing. Yan ang iginiit ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang press conference kahapon kasabay ng pagsisimula ng 20th Congress. Anya, dapat nang manumpa ang mga bagong Senator Judge, sina Senators Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto at Camille Villar. Bagong termino naman ito para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Lito Lapid at Ivy Marcos. The court is
is in session now. So at any time, pwedeng tawagin ni presiding officer yung lahat ng 12 or isa-isa. The Senate impeachment rules say as they arrive. So pwedeng 1 by 1 sila, 2 by 2, all 12, it doesn't matter. Gaya ni Senator Hontiveros, naniniwala rin si Senator Erwin Tulfo na importanteng gumulong ang impeachment trial. Nang sa gayon ay mapakinggan at mailatag ang mga ebidensya para makapagbaba ng hatol. Pero wag naman yung wala pa, di-dismiss mo na, hindi pa naman nag-hear. Of course, I would like to see that there's a trial. After a few days, wala naman laman, then I will say, kahit nasa majority ako, I will say, teka muna guys, wait. Wala naman laman nito eh. Puro hearsay ito eh. Then why don't we just dismiss this? Para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Umaasa rin si Senator Tito Soto na agad-agad tatalakayin ng Senado na tumatayong impeachment court ang articles of impeachment. Dapat daw mag-convene na agad ang impeachment court sa July 29, isang araw matapos magbukas ang 20th Congress. Hindi pa pwedeng i-dribble yun, hindi pa pwedeng ibabaliwalain yun, hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. Matatanda ang mismo ang Senator Judge at kaalyado ng mga Duterte na sa Senator De La Rosa ang nagbalak noon na ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kalaunay nauwi ito sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara. Tingin ng bagong miyembro ng House Prosecution na si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, baka patibong lang ang nire-require ng Senado na magpahayag ang Kamara na gusto nitong ipagpatuloy ng mga bagong halal na kongresista sa 20th Congress ang impeachment complaint. Pag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Dagdag pa ni Jokno, hinog na ang impeachment case kaya dapat nang umpisahan ang paglilitis. Katunayan, naghain na nga ng answer ad cautelam ang kampo ng bise. So the fact that they have filed an answer, again, if this is in a court of justice, hindi na pwede mag-file ng motion to dismiss dahil the issues have already been tried and dapat na mangyaring sunod ay i-conduct na ang trial. Oras na raw para ipakita ang mga ebidensya at saka magdesisyon ang Senator Judges kung convict o acquit si VP Sara. Nakikinig daw si Pangulong Bongbong Marcos sa sentimiento ng publiko kaugnay ng posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Kasunod po yan ang lumabas sa Octa Research Survey na 57% ng mga Pilipino ang gustong lumagda muli ang Pilipinas sa Rome Statute, ang kasundong nagtatag sa International Criminal Court. Yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Bumuelta rin ang Malacanang sa pahayag ni VP Sara Duterte na hindi niya obligasyong paliwanag ang kanyang mga biyahe abroad. Unang giniit ng bise na personal ang mga biyahe niya sa labas ng bansa. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Arestado ang 7 pulis Maynilang ng hulidap ng isang seaman. Inaresto ang biktima sa kasong wala siyang kinalaman at hinuthutan pa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa loob mismo ng police station sa Ermita, Maynila, itinuro ng lalaking yan ang 7 pulis na umano'y umaresto at nangikil sa kanya. Ang mga sangkot na pulis, pawang mga tauhan ng MPD Station 5 Drug Enforcement Unit. Batay sa investigasyon, June 20 nang arestuhin ang biktima na isang seaman. Idiniin daw siya ng mga pulis sa kasong wala naman siyang alam. Parang nakatayo lang tapos pinikap siya. Okay. Then pinaparatangan na involved siya sa illegal drugs. Nang arestuhin ng biktima, hiningan umano ng mga pulis ng 50,000 pesos ang misis ng hinuli kapalit ng kalayaan nito. Naibaba pa yan sa 20,000 pesos at nagkabayaran na nga. Pero ang napalayang seaman agad nagsumbong sa Regional Intelligence Division ng NCRPO. Nung nalaman nila na maglalas ng reklamo na pumunta sa station chief para magreklamo,
ay nag-reach out po yung mga pulis po na involved at isinauli yung 20,000. Dito na inaresto ang 7 pulis na nakaharap sa mga reklamong robbery extortion, grave threats, arbitrary detention, obstruction of justice at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinibak din sa pwesto ang hepe ng kanilang istasyon dahil nakulangan sa kanyang naging aksyon. Patuloy ang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nasabat sa Manila ang 34 million pesos na halaga ng mga smuggled na isda at sibuyas na galing po ng China. Nasa Frontline na balitang yan, JC Cosigo. Kahong-kahong frozen mackerel pati pula at puting sibuyas na nasa loob ng 6 na container van na ito ang nasabat ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture sa Port of Manila. Sa tansya ng mga otoridad, higit 34 million pesos ang halaga niyan. Galing daw itong China at dumating sa bansa noong May 27 at June 1 pero walang permit. Ayon pa sa customs, idineklara ito bilang assorted food items gaya ng manto, egg noodles at kimchi. Dineclare nila na food item, yun ang ginamit na kurtina, tapos nasa likod po yung produkto ng agriculture product. Kapal naman, ang lakas naman ang loob nila, di ba? So, nakakainis eh. So, walang respect for the law, walang respect for our farmers, walang respect for our fishermen. Parang binabastos tayo eh. Hindi tama yon. Tingin naman ng DA, konektado ito sa ibinagsak na smuggled onion sa ilang palengke sa Metro Manila, gaya sa Paco Market kung saan nagpositibo sa E. coli ang mga sample. Ayon sa DOH, kailangan muna kasing dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration ang lahat ng imported food products para masigurong ligtas itong kainin. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses, no? Pagtatae, malalagnat, kung may edad ka o batang-bata, pwede ka pang mamatay from dehydration. So may issue talaga ng food safety ang smuggled food items. Isa sa ilalim sa testing ang mga nasabat na items. Kung ligtas kainin, posibleng i-turn over sa DA at ipamahagi. Mahaharap naman sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mga consignee at iba pang sangkot sa pagpasok ng naturang shipments sa bansa. Samantala, may 59 containers pang pinapahold ng DA sa Subic na galing din daw China na naglalaman din umano ng isda at sibuyas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, katamtaman pa rin sa ngayon ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area. Pero direkta na yang nagpapaulan sa Cagayan Valley kahit malayo pa ito sa silangan ng Infanta, Quezon. Bukod dyan ay may isa pang LPA sa Pacific Ocean pero wala pa yang epekto sa atin. Sa forecast ng Metra, magtatagal ang unang LPA sa silangan ng Northern Luzon. Makakaipon ito ng lakas at posibleng tumaas ang tsansa na ito'y maging bagyong Bising. Lalapit din ang LPA sa Isabela o Cagayan sa Huwebes, kaya posibleng umulan na rin sa Northern at Central Luzon. Tinatayang lalayo ito pahilagang silangan habang hinahatak ang habagat. Sa ngayon, habagat ang nagpapaulan sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Posible rin ang localized thunderstorms sa natitirang lugar sa bansa. Showbiz tonight na tayo. Harap-harapang pagtataksil ang dadanasin ng karakter ni Good Morning kapatid host Dimples Romana sa Signal microdrama na ICU. Ito ang unang batch ng Media Quest at Signal Originals in vertical drama format. Kahit ang microdrama, intense pa rin ang bawat eksena. Kasama ni Dimples sa serye ang mga aktor mula sa matagumpay na Ang Himala ni Nino na si Zion Cruz at si recent KBP Golden Dove Awards Best Actor Cedric Juan. Nariyan din sina Pearl Gonzalez at Joe M. Bascon. Napapanood na ang ICU sa Signal Play app. I really didn't have time to do a series, and this time when I was offered by Media Quest, I was so excited kasi bago yung konsepto. Ang sarap lang kasi nabibigyan ng opportunity pa rin, and marami pa rin naniniwala na kaya pa rin natin magkwento bilang isang artist dito sa Pilipinas. Our Aling Maliit is all grown up na talaga. Nakagraduate na sa senior high school ang Eat Bulaga host at former child star na si Riza May Dizon.
Nakapagtapos siya sa senior high school program ng Far Eastern University. Sa Instagram, nagpasalamat siya sa suporta ng kanyang family, classmates at teachers. Nag-congratulate sa comments ang Eat Bulaga co-host na si Ryan Agoncillo, pati ang iba pang celebrities at fans. Congratulations, Riza! Diyan lang kayo ha, may mga baon pa akong showbiz updates. Susunod, pulis na rumesponde sa holdapan, napatay sa Quezon City. PNP Chief Nicolas Torre III, aminadong may mga kailangan pang repasuhin sa pagresponde ng mga pulis. Payloader truck paano kaya napunta sa bubong ng bahay na yan sa Cebu City? Babaeng masahista sa Bulacan, hinampas ng bato, sinaksak ng kutsilyo at hinataw pa ng bareta. At Matet de Leon, humagulgol sa kanyang live selling. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muntik nang mauwi sa trahedya ang selfie na yan sa Train Street sa Hanoi, Vietnam. Isang turista sa gilid ng riles ang tinamaan sa tuhod na nakausling bakal ng dumaang tren. Muntikang mahila ng tren ang lalaki gaya ng nangyari sa isang upuang nawasak. Buti na lang, nahatak siya ng ilang naroon kaya nakaligtas. Aminado si PNP Chief Nicolas Torre III na may mga kailangan pang repasuhin sa pagresponde ng mga pulis sa mga sinusumbong sa kanila. Kasunod po ito ng pagkamatay ng isang pulis sa Quezon City na rumesponde sa isang holdapan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Maaaninag sa kuhang ito ng CCTV na magkasunod ang holdapper at pulis sa Barangay Commonwealth sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Ilang saglit pa, makikitang may mga kumislap. Nagbabarilan na pala ang dalawa. Bumagsak ang holdapper habang nakatakbo naman ang pulis palayo. Bumack up naman ang isa pang pulis sa likod at pinaputukan din ang holdapper na si Rolando Villarete. Dead on the spot ang suspect. Sa kasamaang palad, nabaril din pala ng holdapper ang unang pulis na si Patrolman Harwin Kurt Baggay. Isinugod siya sa ospital pero kalaunan ay namatay rin. Base sa investigasyon, nirespondehan ni Baggay ang sumbong ng holdapan sa lugar. Lumapit ang pulis kay Villarete para tanungin kung saan nagpunta ang suspect. Pero ang mismong kawatan na pala ang kausap niya, kaya pinagbabaril siya nito. Ang pamilya ng namatay na pulis, labis ang paghihinagpis sa nangyari. Masakit. Kasi alam naman natin na mahalaga yung mga anak. Ganun. Pinaghirapang pinalaki, hinubog. Ngayon, bigla na lang na mawawala. Yun ang masakit siya. Binisita ng mga opisyal ng PNP ang mga kaanak ng biktima. Kabilang dyan si PNP Chief Nicolas Torre III. Binigyan ng posthumous citation si Baggay at iniangat ang kanyang ranggo mula patrolman patungong korporal. Pinarangalan din ang kasamahang pulis ni Baggay na si Patrolman Robert Gregorio na nakabaril sa suspect. Sa kabila ng nangyari, hindi raw titigil ang PNP sa pagpapatupad ng kanilang 5-minute response para sa mga insidente ng karahasan. Pero aminado si Torre na may kailangan silang mga repasuhin, partikular na ang mga gamit ng mga rumeresponding pulis. It's never a consolation na napatay din natin yung kriminal. We are reviewing our procedures. We are also reviewing our mga SOPs para ma-mitigate and danger. Nakatakdang iuwi ang mga labi ni Patrolman Baggay sa kanilang bayan sa Kalinga bukas. Samantalang ang kasama niya namang pulis na nakaligtas sasailalim sa stress debriefing at psychological counseling matapos ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sumampa sa bubong ng isang bahay ang isang payloader truck sa Cebu City. Kung paano nangyari yan, alamin sa frontline report ni John Arua ng News 5, Visayas. Ang malaking payloader truck na yan, paanong bumagsak sa bahagi ng bubong ng isang bahay sa Barangay Busay sa Cebu City? Madaling araw nang yanigin ang bahay. Akala pa raw ng may-ari, lumilindol. Akala ko kung ano talaga. And then yun dun, nakita namin na nag-crack na ang ceiling ng house.
at saka some of the walls crack na. Buti na lang walang nangyari sa anak namin. Ka-level ng bubong ng bahay ang kalsadang dinaanan ng payloader na ginagamit sa inaayos na katabing tourist spot na walan umano ng preno ang truck hanggang sa dumiretso sa bahay. Sumasailalim sa assessment ang bahay, lalo't nagkabitak-bitak ang pader nito. Tumanggi nang magkomento ang truck driver, habang ang pamunuan ng tourist spot nangakong sasagutin ang gastusin sa pagpapaayos ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Pinamamadali ng supporter si Congressman-elect Marcy Teodoro ang pagproklama sa kanya. Sumugod ang mga taga-suporta ni Teodoro sa tanggapan ng COMELEC sa Marikina. Ito ay matapos isapinal ng COMELEC ang desisyon nitong bawiin ng suspensyon sa pagproklama kay Teodoro. Kugnay po ito ng silampang disqualification ng kanyang naging katunggaling si dating Senador Coco Pimentel. Ayon kay Teodoro, sumobra na ang pag-delay sa kanyang proklamasyon. Lahat na ng pwedeng delay na gawa na. Ang tingin ko nga nitong huli, mga unnecessary delay na. At tingin ko dapat may managot. Maraming issues yan, maraming haka-haka. Pero ang totoo naman talaga doon, inayos lang namin yung mga issues doon sa time ng pag-convene. Arestado ang isang bomb expert na miyembro ng teroristang grupo na Dawla Islamiyah Hassan sa Cotabato City. Sinilbihan siya ng warrant of arrest habang nakatambay sa harap ng isang kainan. Ayon sa NBI, sangkot ang sospek sa mga serye ng pambubomba sa Maguindanao at Cotabato. Kabilang dito ang pagpapasabog sa isang bus sa North Cotabato noong January 2021 kung saan isa ang patay. Gayon din sa pagsunog sa isa pang bus sa Cotabato noong June 2021. Nahaharap siya sa mga kasong murder at multiple frustrated murder. Susunod, masahista sa Bulacan, patay ng hampasin at saksakin ng kanyang kliyente. At Matet de Leon humagulgol sa kanyang live selling. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasawi ang isang babaeng masahista nang hampasin siya sa ulo at saksakin ng kanyang kliyente sa Bulacan. Ang ugat ng krimen, ang pananampal ng biktima dahil sa kulang na bayad ng suspect na bigong makascore ng extra service. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa bakanting lote sa isang farm sa Norsagaray, Bulacan, nahukay ang bangkay ng isang babaeng masahista. Base sa investigasyon ng mga pulis, pinatay ang biktima nang hampasin siya ng bato sa ulo, sinaksak ng kutsilyo at hinataw ng bareta sa noo. Suspect sa krimen ang trabahador ng farm si alias Tano. Ayon sa mga pulis, tinawagan ni Tano ang biktima para magpamasahe sa kubo sa pinagtatrabahuang farm. Kalaunan, nagkaroon doon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagpatay sa masahista. Kinabukasan, sinunog ng suspect ang ilang personal na gamit ng biktima. Hanggang sa natagpuan din ng mga katrabaho ng suspect ang bangkay. Nakita itong mga witnesses natin na merong natabunan na sa kaiba dun sa may part, dun sa may malapit dun sa kubo, na medyo malalim na area ng lupa na dinadaanan ng tubig. Hinukay nila ng konti yun, nakita nila na may nakabaon dun na tao na Nagsagawa na ng follow-up ang mga pulis at nahuli ang suspect na nagtatago sa Lemery, Batangas. Nakuha sa kanya ang cellphone ng biktima. Natagpuan din ang pala na ginamit sa paghukay sa pinaglibingan sa masahista. Inamin ng suspect sa mga pulis ang krimen. Hindi niya raw binayaran ng buo ang masahista dahil gusto daw niya ng extra service. Ito ang naging mitsa ng kanilang away. Pagkatapos mo, ginawa kong 2,000. Oo. Pero magbigay ka ng 2,000. Oo, sir. Tapos, sir, yan ako, nasampal ako, napunutan na ako. Sinampal ka, tapos sinapunutan ka. Oo. Nabigla ako yan, nabigla ka, nadula ko. Nakakulong na si alias Tano at mahaharap sa kaso murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mukhang
Naka-move on na si Christine Reyes mula sa usap-usapang breakup nila ni Marco Gumabaw. Spotted ang aktres kasama si dating National Youth Commission Chair Gio Tingson. Ayon sa vlog ni OG Diaz, laging magkasama ang dalawa kaya mukhang naka-move on na si Christine. Pero hanggang ngayon, no confirmation pa rin sa breakup sina Christine at Marco. Umiyak si Matet De Leon habang nagla-live selling dahil sa mga basher. Patay nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako. Nagtitinda si Matet ng mga delata, pancakes at iba pa. Naging emosyonal siya. May nabasa raw kasi siyang negatibong komento. Dinamay pa ang kanyang namayapang ina na si superstar Nora Honor. Matapos niyan, nag-post ng video si Matet. Hindi raw siya nahihiyang mag-live selling. Pipiliin na lang daw niya ang babasahing comments para hindi maapektuhan. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakaladkad na minamaneho niyang van ng isang driver sa Thailand. Nakalimutan niya kasi ang handbrake. Kuha yan sa tapat ng isang hotel sa Phuket. Kita ang pagdating ng van sa paahong kalsada. Biglang umatras ang van at nakaladkad ang driver. Naipit siya sa halamanan, saka bumagsak sa semento. May sama ng kanyang lagay. Mas napapalapit ang Alas Pilipinas na makapasok sa quarterfinals ng 2025 VTV International Volleyball Cup sa Vietnam. Napataob nila kanina ang Australia in 3 straight sets. Pinangunahan ng Alas din na Brooke Van Sickle na naka 17 points. Vanny Gandler with 13 points at MJ Phillips na naka 13 points din. Sa ngayon, pangalawa ang ranking ng Alas sa pool ng tournament. Maglalaban ang Team Vietnam at Team China at kapag nag-Vietnam, Pilipinas ang aabante sa quarterfinals. Kaugnay po ng balita kaina sa Marikina na iproklama na po kaninang hapon si Marcy Chodoro bilang First District Representative ng Marikina. Natalo ni Chodoro si dating Senador Coco Pimentel. Unang sinuspindi ng COMELEC ang proklamasyon ni Chodoro dahil sa inihaing reklamo ni Pimentel. Nakalikom ng higit $1 million o katumbas ng higit 50 million pesos ang American singer na si Sabrina Carpenter para sa charity. Na-achieve yan ng multi-awarded artist in less than a year. Nakipag-partner siya sa isang non-profit organization na sumusuporta sa mga initiative para sa mental health, LGBTQ at animal rights. Ayon sa grupo, nag-set daw si Sabrina ng standard kung saan nakakatulong ang mga artist na magkaroon ng social impact. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, triple ang achievement ng triplets mula po sa Zamboanga, Sibugay. Pare-pareho silang gumraduate ng magna cum laude. Nasa frontline ng balita yan si Elaine Fulgencio. Ito sina Lori May, Eva May at Sinya May o ang Danggaton triplets ng Zamboanga, Sibugay. Nitong May 27, ipinagdiwang ng magkakapatid ang kanilang 22nd birthday. Pero ang kaarawan nila para sa taong ito, extra special. Sa parehong araw din kasi, sumakto ang kanilang graduation sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus. At ang mas nakakabilib pa, lahat silang tatlo gagraduate bilang mga magna cum laude. Nakakabilib! Nagtapos sina Lori May, Eva May at Sinya May ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Ayon sa triplets, hindi naging madali ang kanilang pag-aaral.
po, nung elementary po, ma'am, hindi po kami ganun ka-close kasi yung teacher po namin before, during elementary days is pinaghihiwalay kami ng upuan. Para po hindi sila malito tapos mas madaling i-identify, lalo na po yung performance in terms po in academic. Pare-pareho raw sila ng hilig at dahil sabay-sabay silang nagsumikap, nakamit nila ang kanilang tagumpay. Wish ko naman po is in the future po, sana po kaming tatlo is nandito pa rin yung same band po na sana magkasama pa rin po kami. So no matter po saan po kami dadalhin ng life, wherever or whatever, sana po nandito, mananatili po yung band namin. Yung wish ko po is hope we can achieve more things together and hope we can make our parents prouder, even prouder. Kasi I know they really deserve us kung gaano sila kaswerte sa amin, swerte din kami sa kanila. Ang kanilang ina, proud sa achievements ng mga anak. Siguro deserve nila kasi pinagpuyatan nila. Kumbaga, kasi nagsisipag sila, ganun. Plano ng triplets na ipagpatuloy ang mas mataas pang pag-aaral. Ang tagumpay ng Dangaton triplets patunay na pag may tiyaga, triple ang pagpapala. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. May sasabi ka? Hindi, inisip ko isa nga lang nag-graduate ng Magna. Oo. Tumang-tuwa ka na, 3 pa. Oo. So proud. Wow. Isang parent yan. Lahat sila May ang pangalan. Oo. Ang galing nga. Akala ko yung nanay May din eh. Hindi eh. Pag may tumakbo diyang mayor siguro, no? Your May. Para Sabi na nga. Para sa itong Martes na to. Sige, sa'yo to. Bigay ko to sa'yo. Hinihintay ko na yun eh. Galing kay Johnny Acton. Nagturo eh. Kaya hindi na ako nagsalita. Kaya kung kundi sa inyong dalawa to. Yan po, 45 minutong pag-imayos malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.